Noong panahon ng kampanya para sa halalan noong 2024, malinaw ang mensahe ni Donald Trump. Sinabi niya na tapos na dapat ang tinatawag niyang mga forever wars. Para sa kanya, masyado nang matagal na nasasangkot ang Estados Unidos sa mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga digmaang gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar, kumikitil ng buhay ng mga sundalo at ayon sa kanya, walang direktang pakinabang para sa karaniwang Amerikanong mamamayan. Ang pangako niya ay simple, ilayo ang Amerika sa mga banyagang sigalot at unahin ang sariling bansa. Pero makalipas lamang ang mahigit isang taon sa kanyang panunungkulan, unti-unting nagiging malinaw na mahirap itugma ang kanyang mga pangako sa aktwal na nangyayari. Sa halip na mabawasan ang tensyon sa mundo, tila mas dumami pa ang mga bansang nadadamay sa galaw militar ng Estados Unidos. Hindi pa rin natatapos ang digmaan sa Ukraine. Sa halip na kapayapaan, mas lumawak ang impluwensya ng puwersang militar ng Amerika sa iba't ibang rehiyon. Sa ilalim ng administrasyon ni Trump, nagkaroon ng mga pag-atake at pambobomba sa Iran, Yemen, Iraq, Syria, Somalia, Nigeria at Venezuela. At hindi lamang iyon, sa kanyang mga pahayag, hayagang binanggit ni Trump ang posibilidad ng aksyong militar laban sa iba pang mga bansa. Para sa maraming tagamasid, malinaw na malayo ito sa ipinangako niyang paglayo sa digmaan. Mahalagang linawin na ang video ay hindi sumusuporta sa ganitong uri ng patakaran. Ang layunin nito ay hindi para purihin ang mga hakbang ng administrasyon, kundi para unawain kung saan posibleng tumungo ang ganitong uri ng pamumuno. Dahil malinaw na bukas si Trump sa ideya ng paggamit ng puwersang militar. Magandang itanong kung aling mga bansa ang posibleng sumunod na maaapektuhan. Isa sa mga bansang madalas banggitin sa ganitong konteksto ay ang Cuba. Ang Cuba ay kasalukuyang pinamumunuan ni Miguel Diaz-Canel na humalili sa kapatid ni Fidel Castro bilang pinuno ng Partido Komunista. Matagal nang may masamang relasyon ang Cuba at Estados Unidos at dekada na itong pinapatawan ng mabibigat na parusa ng Amerika. Bukod pa rito, malapit na kaalyado ng Cuba ang Venezuela. Isang bansang kamakailan lamang ay naging target ng aksyong militar ng US. Ang relasyon ng Cuba at Venezuela ay hindi lamang pampolitika. Malaki rin ang papel ng ekonomiya rito. Umaasa ang Cuba sa langis na nagmumula sa Venezuela. Kapalit nito, nagpapadala ang Cuba ng mga doktor, guro at mga tauhang panseguridad para tumulong sa gobyerno ng Venezuela. Ngunit matapos ang pagbagsak ng pamumuno ni Maduro, biglang naging mahina ang posisyon ng Cuba. Marami sa kanilang security personnel ang napatay at may posibilidad na putulin ng susunod na lider ng Venezuela ang ugnayan sa Cuba kung pipilitin ng Estados Unidos. Kung mangyari iyon, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya ng Cuba. Tinatayang kalahati ng enerhiya ng bansa ay umaasa sa langis mula sa Venezuela. Sa mga nakaraang taon pa lamang, ramdam na ng Cuba ang kakulangan sa kuryente at madalas na brownout. Kapag tuluyang naputol ang supply ng langis, posible talagang bumagsak ang ekonomiya ng isla. Kaya naman, nang sabihin ni Trump na pag-uusapan ang Cuba at nang magpahayag ng babala ang mga opisyal ng Amerika, maraming nakabasa rito bilang tahasang banta. Isa pang bansang posibleng makaramdam ng banta ay ang Colombia. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na hindi magkasundo si Trump at ang kasalukuyang presidente ng Colombia na si Gustavo Petro. Paulit-ulit na inaakusahan ni Trump ang gobyerno ng Colombia na hindi sapat ang ginagawa laban sa droga at sa smuggling papasok ng Estados Unidos. Kamakailan, mas tumindi ang kanyang mga salita at hayagan niyang inilarawan ang pamahalaan ng Colombia bilang konektado umano sa cocaine trade. Nang tanungin kung posible bang magsagawa ng operasyong militar ang Amerika laban sa Colombia, sinabi ni Trump na mukhang magandang ideya ito. Dahil dito,
Agad nagbabala ang gobyerno ng Colombia na handa silang lumaban kung sakaling mangyari iyon. Maging ang presidente mismo ay nagsabing personal siyang lalaban kung kinakailangan. Ang ganitong palitan ng salita ay malinaw na nagpapakita kung gaano kabilis maaaring mauwi sa tunay na sigalot ang retorika. Hindi rin nawawala sa usapan ang Mexico. Sa loob ng maraming taon, ilang beses nang binanggit ni Trump ang ideya ng paglusob sa Mexico bilang paraan umano ng paglaban sa mga drug cartel. Bagamat tila naging maayos ang relasyon niya sa bagong pangulo ng Mexico, muling bumalik ang ideyang ito matapos ang mga pangyayari sa Venezuela. Kahit pa pinuri niya ang lider ng Mexico, nananatili ang banta ng unilateral action laban sa mga kartel, isang pahayag na muling nagbukas ng pangamba. Tahimik man si Trump tungkol sa Nicaragua, isa rin itong bansang binabantayan ng mga analyst. Pinamumunuan ito ng isang lider na may kaliwang ideolohiya at mahabang kasaysayan ng pagtutol sa impluwensya ng Estados Unidos. Dahil sa pagkakahawig ng sitwasyon nito sa Venezuela at Cuba, hindi malabong mapunta rin ito sa atensyon ng administrasyon sa hinaharap. Sa labas ng Latin America, mas lalong umiinit ang sitwasyon sa Iran. Ayon sa mga ulat, ang bansa ay nasa pinakamalalang krisis mula pa noong Islamic Revolution. Pinagsabay-sabay ang problema ng Iran. Bagsak ang ekonomiya, gumuho ang halaga ng kanilang pera, matindi ang inflation, may kakulangan sa tubig at sumasabog ang galit ng mamamayan sa anyo ng malawakang protesta sa halos buong bansa. Hindi ito katulad ng mga naunang pag-aalsa na nakatuon sa ideolohiya o relihiyon. Ngayon, pera, pagkain at mismong kaligtasan ng pang-araw-araw na buhay ang pinag-uugatan ng galit. Kasabay nito, labis na humina ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili matapos ang maikli ngunit matinding digmaan laban sa Israel. Nasira ang air defenses, missile stockpiles at mga pasilidad na may kaugnayan sa nuclear program. Dahil dito, lumakas ang paniniwala ng Israel at ng Estados Unidos na ito na ang tamang panahon para muling umatake. Hayagan ng nagbanta si Trump na kung patuloy na papatayin ang mga nagpoprotesta, handa ang Amerika na kumilos. May mga indikasyon din na naghahanda na ang US ng puwersang militar sa Middle East habang ang Israel ay nasa mataas na alerto. Kahit pa matapang ang pananalita ng mga lider ng Iran, malinaw sa maraming analyst na limitado na ang kanilang kakayahang gumanti. May mga ulat pa nga na naghahanda na umano ang pinakamataas na lider ng Iran ng plano para tumakas sakaling tuluyang gumuho ang kontrol ng estado. Ang huling bansang madalas banggitin sa ganitong usapan ay ang Denmark, partikular ang Greenland. Bagamat bahagi ito ng isang bansang miyembro ng NATO, hindi isinara ng White House ang posibilidad ng paggamit ng puwersa para makuha ang teritoryo. Para sa marami, nakakabigla ito dahil nangangahulugan ito ng posibleng pag-atake sa isang kaalyado. Sa kabuuan, ang sunod-sunod na interbensyon at pagbabanta ng administrasyon ni Trump ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa soberanya ng ibang bansa. Maaaring hindi ito problema para sa isang superpower, ngunit para sa mas maliit na mga bansa at sa pandaigdigang kaayusan, isa itong seryosong banta. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung sino ang susunod na tatamaan, kundi kung hanggang saan hahantong ang ganitong uri ng pamumuno at kung paano tutugon ang mundo.